Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of refreshing concerts, discount vouchers. Tentmaker.ph, meaningful online shopping. To Jesus alone. Unto Jesus. Thank you, Lord. Your glory, power, and praise. We sing His Majesty, God. Majesty. Kingdom. Flow from His throne. His anthem reigns. Ito na ho ang kahuli-hulihan. Lift up. Name of Jesus. We magnify you, God. I'm glorified. Majesty, Lord. Majesty. Worship His majesty. Jesus who died. Jesus who died. Now glorified. Now glorified. King of all kings. King of all kings. The best na po praise sa ating Panginoon po. Praise God. Praise God. May isang katanungan lang po ako. Ano ho ang pakiramdam na kayo ay makamaya ng isang magiting na tao? Kamayan nyo nga po ang inyong mga katabi. Sige po. At saka nyo tanungin, ano ang pakiramdam mo ngayon? Masarap hong makamaya ng isang magiting na tao, isang magiting na sundalo ng ating Panginoon. Na whatever happens, handito po, nakataas ang kamay, pumapalakpak, nagpupuri, kumikilala, sumasamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Yan ang magiting na sundalo ng Diyos. Makakaupo na po tayo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Malagim man at nakapanlulumo, ay wala pong makakalimot sa araw na yan. Sapagkat iyan po ang simula ng kasaysayan ng araw ng kagitingan. April 9, 1942. At gumimbal sa buong daigdig ang kasaysayan ng Death March. Alam po natin ang kasaysayang iyan, mga 75 hanggang 78,000 Filipinos, ilan din hong Americans, ang sumuko sa kapangyarihan ng mga Hapones. At ang tinatayang mga 75,000 mga kababayan po natin ay pinaglakad ng higit 100 milya. Imaginin po ninyo yun. Mula po Mariveles, Bataan hanggang Capas, Tarlac. At karamihan ho sa kanilang journey ay nangamatay. Dahil pinapatay ho sila sa gutom, sila ho ay nanghina, dahil sa kanilang mga sugat na natamo. Sa kasaysayan po, mababasa din natin na sila ay pinapainom sa maruming mga tubig. Pagka maganda ang batis, ay tinatakam lang sila, hindi naman ho sila pinapainom. Ang ilan ay pinugutan ng ulo. Ang ilang nabuhay po ay nabaliw. At ang iilang mga nabuhay ay panghabang buhay na pong minulto ng lagim, ng Death March. Pero yun po ay naging araw ng kagitingan sapagkat ang mga taong ito ay lumaban para sa ating kasarinlan.
sapagkat sila po ay may ipinaglabang higit sa kanilang sarili. Araw din po ng kagitingan sa prayer garden. Dahil sisilipin po natin ang ilang mga Bible characters na lumaban din po para sa kanilang ministeryo, sa kanilang iglesia, sa kanilang bayan, lumaban para ho purihin ang ating Panginoon. Nagkaroon ho sila ng pangarap ng higit sa kanilang sarili lamang. Kaya ang title ho ng nais kong ibahagi ay For a Cause Greater Than Himself. Yan ay pangaral ng ating mga magulang. Anak, magkaroon ka naman ng pangarap ng higit sa iyong sarili. Magkaroon ka ng ipaglalaban o layunin na lalagpas sa iyong sariling mga damdamin lamang. At ako ho ay napakarami ho sa Bible niyan, pero kumuha lang po ako ng ilang mga masusing Bible characters at mag-reflect po tayo sa umagang ito. Umpisahan ko po kay Moses. Si Moses po, tinawag po siyang the great emancipator. At ang kanyang ipinaglaban, ang kanyang layunin to free God's nation from oppression. Palayain ang bayan ng Diyos sa pagkaalipin. At paano ko ho nasabing itong si Moses ay nagkaroon ng kausa o layunin na higit sa kanyang sarili? I-expound natin yan sa tatlong bagay. Pero una po, letter A, greater than his own freedom. Basahin nga po natin yun. 1, 2, 3, go. Greater than his own freedom. Hindi ho siya, he was not called the great emancipator for nothing. Kung ang kanya hong layunin to free God's nation, Israel, from oppression, he must be willing to pay the price. At ang unang presyong binayaran ho niya ay ang kanyang sariling kalayaan. Exodus 2, 11 and 12. Babasahin ko po. One day after Moses had grown up, he went out to where his own people were and watched them at their hard labor. Nang siya po'y nagkaroon na ng wastong edad, sabi ng ilang scholars ay 40 years old, nakita ho niya ang paghihirap ng kanyang mga kababayan and watched them, kababayan niya, at their own hard labor. He saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his own people. Ano ho ang pakiramdam ng isang Moises nang nakita niyang sinusuntok-suntok, sinisipa-sipa, ginagawang alipin pala ang kanyang sariling bayan, ang kanyang sariling uring kababayan. Ang ginawa ho niya, looking this way and that, and seeing no one, he killed the Egyptian and hid him in the sand. Dito ho nagsimula ang kanyang kausa, ang kanyang layunin. Dito po nagsimula ang kanyang matayog na pangarap na higit pa sa kanyang sariling kalayaan. Bakit po? Babalikan ko ng napakabilis lamang. Sa panahon yon na threatened ang hari, dumadami na ang mga Israelites sa Egypt. Ang sabi ng hari, magkaroon tayo ng presidential decree, so to speak, na ang lahat ng ipapanganak ng mga Israelites na lalaki ay papatayin, itatapon sa Nile River. Dahil natatakot sila, baka dumami ang lipi ng Israel at pwedeng i-overthrow ang kanilang pamamayagpag. Si Moises po ay sanggol nun, itinago po muna siya ng kanyang nanay ng 3 buwan. Nang hindi na siya maitago, siya inilagay sa basket at inilagay sa Nile River. At naliligo naman po, alam nating lahat ng istorya, ang anak ng Pharaoh at nakita. At ang sabi naman ho ay, kawawa namang bata yan, naawa, nakakuha ng pabor, at itong si Moses na to ay inalagaan at inako na parang anak ng Pharaoh. And so lumaki po siya sa Egypt ng kinikilala, malaya. Pero one day, ang sabi marahil niya sa kanyang sarili, aanihin ko ang kalayaan, aanihin ko ang katanyagan at ang kayamanan kung ang aking sariling bayan ay sinasapak-sapak. Hindi ko ho pinagtatanggol ang mali niyang ginawa na siya ay pumatay. Ang dapat na makita ho natin, dahil kasalanan yon, pero ang dapat makita natin yung kanyang passion. Kahapon nga lamang ho, BESME graduation, batch 2. Si Brother Eddie ho bilang founder naman ng Brother Eddie School of Ministries International ay nag-share ng napakasimpleng mga bagay. Pero nung nabanggit ho niya, ang isang babaeng nagpakamatay dahil hindi makapag-enroll sa UP, si Brother Eddie po ay naluha, umiyak. Kami ho ni Pastor Joey, matagal nang kakilala si Brother Eddie, umiiyak sa gilid. Dahil damang-dama ho namin
ang pakiramdam niya ay ilang kababayan namin ang hindi namin nararamdamang sinasapak-sapak ng kaaway, ng kahirapan. Si Moses, ang sabi niya, hindi ako papayag. Meron akong dapat gawin. Pinatay po niya ang Egyptian na sinasapak, ang Hebrew, at pagkatapos siya po ay hinanting ng Pharaoh at umalis po siya sa Egypt. Ang layunin po niya ay ipinaglaban niya sapagkat ang layunin ho niya ay to free God's nation from oppression, kailangan hong magbayad siya ng presyo. Hinayaan niyang mawala ang kanyang kalayaan. Umalis siya sa kanyang sariling bayan. Pangalawa, pansinin ho ninyo yung progression. Greater than his noble status as a learned man. Binaliwala ho niya ang kanyang mga pinag-aralan in the sense na iniwan niya kung saan siya nag-aral. Okay, Acts 7, 20 and 22, babasahin ko po. At that time Moses was born, and he was not ordinary child. For 3 months, he was cared for by his family. When he was placed outside, Pharaoh's daughter took him and brought him up as her own son. Moses was educated in all the wisdom of the Egyptians and was powerful in speech and action. Reformation Study Bible. Moses was instructed in all the wisdom of the Egyptians. Anong ibig sabihin nun? Exodus 2:10, nang siya po ay kinuha ng prinsesa, Pharaoh's son, he became her own son. Inadapt. And he was given a full Egyptian education.